Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal na mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Parang hindi ko yata nailag ang pintuan kaninang umalis ako. Ay, salamat naman at nakarating ako kagad. Masakit talaga ang ulo ko. Migraine na yata to. Gustong gusto ko nang matulog. Ay, sarap matulog nito. Teka, ang kwarto ko nakabukas. Pati rin ba kwarto ko nakalimutan kong ilag? Pero imposible. Dinodouble check ko lagi ang pintuan ng kwarto ko bago ako aalis. Basama ang kutob ko. Magmamadali ako. Sheila, anong ginagawa mo dito sa... Hawak-hawak mo ang mga alahas ng asawa ko. Don Ignacio? Ninanakaw mo ang mga alahas ng asawa ko. Walang hiya ka. Nagtiwala ako sa iyo. Panay kabutihan ang ipinakita ko sa iyo. Ito pala ang gaganti mo sa akin. Ang pagnakawan ako. Okay, Don Ignacio. Pasensya na. Pero hayaan mo na lamang kung lumabas na parang walang nangyari. Ang kapal na mukha mo. At ikaw pa ang may lakas ng loob na utusan ako. Guard! Guard! Hindi ka maririnig ng guard. Medyo malayo itong kwarto mo sa guard house. Guard! Guard! Pinapagod mo lang ang sarili mo, Don Ignacio. Ito lang naman ang kukunin ko eh. Itong mga brilyante lang at ilang kinto, ang iba'y iiwan ko na para hindi ka masyadong ma-high blood. Sige. Subukan mong tumawag ng pulis at papuputukin ko sa iyo ang baril na ito. May dalag kang baril. Oo. At hindi ako magdadalang isip na ipaputok ito sa iyo. Oras na tumawag ka ng pulis. Inay, masama naman pala ang pakiramdam ni Tito eh. Bakit pa kayo dumiretso dito? Sinamahan niyo na sana. Yun din ang sinasabi ko sa kanya eh. Kaso, ayaw naman niya. Matutulog naman daw siya eh. Sino pa raw ang makakausap ko? Alaman nating nagsialisan na ang mga kasamahan natin sa malaking bahay. Bakit kasi nagsialisan lahat ng mga kasama doon? Una, si Aling Tikay. Sinundan ni Aling Ipang, Ate Bioli at si Virgin na labandera. Pati ang hardinero, malis. Ano ba talagang nangyari doon, Inay? Ang sabi ng tito mo,
Pinakulong daw ni Diego si Tikay dahil pinagtangkaan nitong nakawin ang mga brilyante. Ano? Si Aling Tikay? Pinagtangka ang nakawin ng mga brilyante ni na Tito Ignacio? Oo, yun ang sabi niya. Hindi ako naniniwala. Mabuting tao si Aling Tikay. Wala siyang masamang record sa mga pinanggalingan niya. Hindi rin ako naniniwala, lalo na si Diego ang nagsalita at hindi talaga ang tito mo. Kung ganon, bakit pumayag si Tito na ipakulong si Aling Tikay? Wala namang kinalaman ang tito mo sa pagpapakulong kay Tikay. Ayon sa kwento ng Tito Ignacio mo, basta na lamang daw dinala ni Diego si Tikay sa presinto at pinakulong. Ano? Ganon na lamang? Wala kayong ginawa? Ano pang magagawa ko nakakulong na nga si Tikay. Hindi man lang ninyo pinuntahan sa presinto para tanungin kung totoo o hindi ang bintang sa kanya? Paano ko yun magagawa Ang dami-dami kong inaasikaso. Ang tatay mo, tapos ito ngang nangyari sa mag-ama. At pinapahanap pa ng tito mo si Jonah sa akin ngayon. Ano na lamang gagawin ko sa katawan ko? Pwes, kung hindi kayo gagalaw, ako ang kikilos, inay! Sheila, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang pumasok sa isip mo at nagkakaganyan ka? Hindi ka naman dating ganyan. Bakit kailangang magnakaw ka samantalang kayang-kaya mong maghanap buhay? Pagod na ako sa pagtitinda ng banana Q at kamuti Q, Don Ignacio. Gusto ko rin mabuhay ng marangya. Oo naman, mabubuhay ka ng marangya sa sipag mo. Imposibleng hindi mo maaabot ang pangarap mong yan. Kahit siguro magtrabaho ako araw at gabi, ay hindi ko maabot ng kahit kalingkingan ng inyong kayamanan kung hindi ko ito gagawin. Makukuha mo rin ang lahat ng gusto mo kung magtatrabaho ka. Noong isang araw lamang ay kinausap ako ni Diego. Sinabi niyang gagawin kanyang personal secretary niya sa kumpanyang pag-aari ko. Mataas ang sahod mo doon, kaya tigilan mo na yung ginagawa mo. May maganda pang kinabukasan na naghihintay sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ito makakarating kahit sino. Ibigay mo labang sa akin yung baril mo. Nangangako ako, tayong dalawa lamang ang makakaalam ng nangyayaring ito ngayon. Huwag kang lalapit, Don Ignacio. Huwag kang lalapit. Sige na, Sheila. Ibigay mo na sa akin ang hawak mong baril. Sinabi ng huwag kang lalapit Kakausapin ko si Diego. Nataasan niya ang ipapasweldo niya sa'yo para madali kang makaipon. Sinasabi mo lang yan para ibigay ko sa'yo ang baril. Hindi ako nagsisinungaling. Siguro naman sa loob ng mga panahong naririto ka, ay nakilala mo na ako. Ginagawa ko ang anumang ipinapangako ko. Kaya ibigay mo na sa akin yung hawak mong baril at makakaalis ka na. Magtatrabaho ka sa kumpanya bilang sekretary ni Diego hanggat gusto mo. Sinungaling? At anong gusto mo? Ang kunin sa akin ang mga brilyanting yan? At ano ang susunod? Sa akala mo ba, mananahimik lamang ako pagkakuha mo ng mga brilyanting yan? Siyempre, tatawag ako ng pulis. At pag tumawag ako ng pulis, mahuhuli ka. Makukulong ka. Kaya't nakikiusap ako sa iyo. Huwag na nating paabutin sa ganoong senaryo. Ibalik mo na sa drawer yung mga brilyante na kinuha mo at makakaalis ka na. Papasok ka sa trabaho bukas nang walang nakakaalam ng nangyaring ito. Ganun ba? Sige, tirahin niyo. Oo, wala kayong palalampasin. Basta
balakid sa inyong daraanan, tudasin ninyo. Oo, ganun ba? Sige. Na ngayon, pagbibigyan kita, pero sa susunod, dagdagan mo na. Maraming gastusin, panyero. At ang mga babae, hindi basta-basta yan. O, siyempre, may nagtatrabaho rin para sa kanila. Para may supply sa kanila. Mga sasakyan nila. At ang meeting place natin sa mga kliyente, kailangang mamahaling hotel para hindi tayo malitin. Magastos, panyero. O, sige, panyero, bye. Conrad, Sige. At narito ng asawa ko. Sweetheart, andyan ka na pala. baka bukas na ang dating ng bodyguard na... Bodyguard na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ko na kailangan ng bodyguard? Ano pang silbi ng pagiging sundalo ko kung matatakot ako? Para may protection ka. Hindi ba't nabugbog ka na nung isang araw? At pag-alis natin dito nung isang linggo, pinasok ang bahay at si Jonas pa ang napalaban. Kaya pumayag ka na. Ayahan mo na kasi ako. Huwag mo na akong alalahanin. Ang mabuti pa ay kansilahin mo na yung pagkuha mo ng bodyguard na yan sa security agency. At isa pa, naririyan naman si Jonas. Magaling yan. At gagawin mo pa palang bodyguard ang anak ng boss ko. Si Cindy, siyempre. Pwede ko namang gawin yon sa taong ang ama ay nagmamayari ng pinakamalawak na lupain at may maraming ari-arian. Kasi nga pala, si Jonas rin lang pala ang pinag-usapan natin. Kailan bang planong pag-uwi sa mansyon niya? Bakit? Nagsasawa ka na ba sa pagkup-kup kay Jonas? Sabihin mo lang, para alam kong ilipat sa isa sa kanilang bahay. Ang dami-dami kayang bahay ang kanyang ama. Alam ko dahil sa araw na sinabi mong anak siya ni Don Ignacio Monteclaro, ay agad kong niresearch ang tungkol sa kanya at kanyang pamilya. At alam kong pakikinabangan natin si Jonas. Pakikinabangan? Saan? Ikaw talaga, Soling, hindi mo ginagamit yung utak mo. Kaya ka laging naaagaw sa iyo ang posisyon na dapat ay nasa sa iyo na. Dahil mahina ang diskarte mo. Ang mabuti pa tawagan mo si Jonas at may sasabihin ako sa kanya. May importante yata kayong sasabihin sa akin. At dinala pa ninyo ako dito sa mamahaling restaurant. Wala naman. Gusto ko lang lumalim pa ang ating pagkakaibigan. Bakit? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? At sino naman po ang ayaw makipagkaibigan sa isang tulad nyo? Ang sino mang nakadikit sa inyo ay para itong nakasandal sa pader na walang inaalalang may mananakit sa kanya. Tama yung sinabi mo, pero sadyang may mga taong naiinggit sa akin. Kaya nila ako pinagtangkaang patayin. Siya nga pala, hindi ba't sinabi mong ayaw mo nang umuwi sa inyo? Uuwi rin siguro ako pero hindi pa ngayon. Bakit po ba? Alam mo naman siguro na bawal sa isang tulad ko ang magkaroon ng negosyo habang nasa serbisyo pa ako. Opo. Kaya lang ay meron akong iaalok sa akin ng negosyo ng isang big time na negosyante. Nakapanghihinayang kung hindi ko naman makukuha yon. Naisip kita dahil baka kako gusto mo dahil ayaw mo namang magtrabaho sa kumpanya ng iyong papa. Ano po bang negosyo? Mabilis ang kita at hindi pa
matrabaho. Hindi mahihirapan ang katawan mo sa pagtatrabaho. Easy money. At higit sa lahat, malaki ang kita. Ano pong produkto ang negosyong iniaalok ninyo, General? Droga at babae. O ano, Jonas, payag ka ba? Magkikita kami ng business partner ko mamayang gabi. Kung gusto mong sumama, isasama kita pero kailangan may maibigay ka na share mo dito sa ating negosyong papasukin. Pandagdag kapital. Okay lang po ako, General. Hindi pa naman po ako nagmamadaling yumaman. Ganoon ba? Sa bagay, bakit naman kita pagtatrabahuin? Mayaman ka na. Pero iba pa rin kung sarili mong pera. Dahil kahit anong oras na gustuin mo ay mabubunot ka sa iyong bulsa. Hindi tulad kung umaasa ka lang sa magulang mo. Marami kang ari-arian pero nakapangalan pa naman sa apa mo. Wala rin. Inihintay mo na madin mo lang papa mo. Maliban lamang kung lalasurin mo siya. Oh, joke lang. Iho, joke lang. Huwag mong seryosuhin yung sinabi ko. Alam ko po na nagbibiro lamang kayo. Kumain na po tayo. Hindi pa po natin uumpisang kainin tong in-order natin. Ay, naku, mag-alas 3 na pala ng hapon. Maiwan na kita dito, At may kakausapin pa akong tao. Ano po? Paano tong in-order ninyong pagkain? Ay, ikaw na lang ang kumain. Huwag kang magalala. Bayad na ito. Sige. Aalis na ako, iho. Itong bihira. Akala ko kung ano nang negosyong iaalok sa akin. Drugs at human trafficking pala. Sayang ang taong yun. General pa man din sa Armed Forces of the Philippines. Pero general din pala sa droga at human trafficking. Sinasayang lamang niya ang ibinabayad ng gobyerno sa kanya. Kayong mga babae, nakalina ba kayo na magiging trabaho ninyo? Oo naman. Magkano ba ang sahod namin bilang hotel staff sa ibang bansa? 150,000 sa isang buwan. Wow! Ang laki-laki pala. Talagang malaki. Kahit pala isang taon lamang ako magtatrabaho, makapagpapatay na ako ng sarili kong bahay Talaga? sa mabibili kong lupa. Mga kasama, yung mga van na sasakyan ng ating mga magagandang babae, dalhin na ninyo dito. Huwag ninyong paghintayin ang ating mga bisita sa magagandang dilag na ito. Umalis ka sa daraanan ko, Don Ignacio. Paranin mo ko. Huwag mong sayangin ang buhay mo, Sheila. Napakaganda pa ang kinabukasang naghihintay sa iyo. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, Don Ignacio, ay hindi mo na mababago pa ang isipan ko.
determinado na talaga itong ituloy ang ginagawa. Hindi talaga ito sanay humawak ng baril. Teka, at susungkaban ko na. Akin na yung baril! Ibigay mo sa akin ang baril na ito. Baka pumutog pa kung patuloy kang makikipag-agawan sa akin. Oh, Sheila! Sila! Papa, anong ginawa mo? Sila! Anong ginawa mo? Anong nangyari dito? Binaril mo si Sila. Papa, bakit mo siya binaril? Sila! Sila! Gumising ka! Sila! Sila! Papa, ano bang ginawa mo sa kanya? Ano? Sino kaya ang nakabaril kay Sheila? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.